Iba't ibang lungsod sa Metro Manila at mga lalawigan, kanya-kanya ng paghahanda para sa ligtas na pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Mga ilegal na paputok at pailaw na nakumpiska sa National Capital Region, sinira na. Last-minute shopper sa Divisoria, dagsa pa rin. Presyo ng prutas, magkano na kaya? At mga itinalagang firecracker zones sa bansa, alamin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 31, 2025, ang huling araw ng taon. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy ang pagtaas ng mga biktima ng paputok tuwing holiday season sa kabila ng paulit-ulit na babala at paalala ng mga otoridad. Sa tala ng Department of Health, isang bata ang pinakahuling biktima nito. Ngunit ang DOH aminadong mahirap na tuluyang ipagbawal ito. Narito ang report ni Mia Alonzo. Tumitindi na ang mga insidente na may kaugnay sa paputok ngayong holiday season. Ayon sa Department of Health, karaniwang biktima dito ay mga kabataang lalaki. Kamakailan ay nasawi ang 12 taong gulang na batang lalaki dahil sa paputok, habang ang kaibigan naman nito ay kasalukuyang nasa ospital at ginagamot. Bagamat panawagan ng marami na tuluyan ng iban ang firecrackers, ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, duda siya na susundin ito ng publiko. When do we do a total ban? Kasi kung ganyan lang, ban ko rin ng sigarilyo. Di ba? So, there are socio-cultural sensitivities. It has been part of our tradition to the fact na yan ang talagang wini-welcome. And even if we do create a law, susunod pa yung mga tao. So, it's very important we try with behavior change. And then eventually, lalakas din yung clamor for that. Giit ng kalihim na posibleng mas maging epektibo kung behavior change ang unti-unting ayusin dahil kahit aniya iba ng paputok, mayroon pa rin gagawa ng illegal nito. I think it's better talaga mapag-usapan, we put up in the level of consciousness and then behavior. Malaking bagay na ang mga magulang tuturo sa bata, huwag paglaruan ang paputok, hindi laruan ang paputok. Samantala, sinabi rin ng kalihim na gaya ng firearms na hindi lahat ay maaaring humawak, dapat din aniya na lisensyahan na ang lahat ng hahawak ng fireworks para protektahan na rin ang mga kabataan. Children should not handle fireworks. In fact, in other countries, only professional licensed people can handle the fireworks. Sa Pilipinas lang naman nag-umpisa yan na kahit na sinong Tom, Dick, and Harry pwede magpaputok. Ang nilegalize natin yung paputok. Sa ibang bansa, pag humahawak ka ng gunpowder or explosive, kailangan may lisensya ka. Parang sa firearm, di ba? Maituturing din aniyang child abuse kung mismo ang mga nakatatanda pa ang nagbibigay daan para makahawak ng explosive materials gaya ng paputok ang mga bata. Tapos na-injure yung bata, baka dapat mag-fall to sa child abuse. And I don't know if we need to pass a different law on this. And I will support any legislator that will pass in legislation. Kasi sawa na ako na every year naman, bata lagi ang nabibiktima eh. So we should protect our children. Samantala sa Metro Manila, may mga LGU na may iwas paputok ordinance, kabilang na ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Pasig, Taguig, Manila, Mandaluyong, San Juan at Pasay. Samantala, total ban naman sa paputok ang ipinatutupad sa Navotas, Pateros, Marikina, Quezon City, Makati, Mandaluyong, Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas at Pasay. May itinalaga naman na designated fireworks display zone sa Malabon, Marikina, Quezon City, Manila,
Makati, Mandaluyong, San Juan, Muntinlupa, Las Piñas at Pasay. Kaya naman paulit-ulit na paalala ng ahensya na makibahagi sa pag-iwas sa paputok hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng pamilya at komunidad. At pasimulan ng taon na ligtas at malusog at walang disgrasya. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa halip na maging abala sa fireworks display, tututukan ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang mga pasyenteng maaring mangailangan ng atensyong medikal, kasabay ng pagpapalit ng taon. Patuloy rin ang paalala ng lokal na pamahalaan sa publiko na mas mabuti ang pagiging maingat sa pagdiriwang upang maging ligtas sa pagpasok ng 2026. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Sa kabi-kabilang mga pagtitipon kasabay ng pagpapalit ng taon, tiniyak ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang kahandaan ng mga ospital para sa posibleng emergency na mangyari. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, nakaalerto na ang mga ospital sa lungsod sa inaasahang pagdagsa ng mga pasyente. Ang ating mga ospital ay nakaalerto. Pati ang ating mga doktor. But on top of that, the Bureau of Fire, the EMS of MDRRMO will be helping our city health facility to accommodate possible victims. So baka dumagsa maigi ng handa. Pero kahit paano po, nakagayak na po yung ating 7 ospital at ang ating mga staff na MDRRMO at pati ang ating mga ambulansya. Kaugnay nito, plano ng Manila LGU na ibili na lang ng mga gamot para sa mga ospital ang pondo na para sana sa community fireworks display. Ayon sa alkalde, kung mag-oorganisa ang pamahalaang lungsod ng fireworks show, aabot sa 5 milyong piso ang posibleng magastos para rito. Samantala hinikayat naman ni Mayor Isko ang publiko na gawing mas ligtas ngunit mananatili ang saya sa pagpapalit ng taon. Aniya maraming ibang paraan para magawa ito na hindi lang sa pamamagitan ng paggamit ng mga paputok. Maraming mga pamamaraan ng pagsalubong ng bagong taon na maingay at masaya. Noong araw, kaldero ng nilulutuan ng nanay ko, nagkakanda yupi-yupi yun para kalembang lang sa pagsalubong. Tapos meron pang mga nakagawian namin na kapag alas 12, tumatalon. Nairaraos yung bagong taon ng ligtas para sa sarili, sa pamilya at sa pamayanan. Nagbabala rin ang Punong Lungsod at Manila Police District sa mga magtatangka o magbebenta ng mga iligal na paputok. Anila, may nakaabang na multa at pagkakakulong sa sinumang mahuhuling gumagawa o nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakapagtala ang Department of Health ng mga kaso ng non-communicable diseases bago matapos ang taon. At para sa detalye, may report si Mia Alonso live. Mia, ilan na ba ang naitalang kaso ng non-communicable disease ng DOH ngayong bago matapos ang taon? Magandang tanghali, Ella. Base sa inilabas na datos ngayong araw ng Department of Health, pumalo na sa 288. Itong kaso ng non-communicable diseases, ito yung mga stroke, asthma at atake sa puso. Hindi pa natatapos itong taon. Kaya naman paulit-ulit ang paalala ng ahensya, lalo na ngayong pagpapalit na taon, na mag-ingat, lalo na sa pagkain. Umabot na sa 288 ang kaso ng atake sa puso, stroke, hika na naitala ng Department of Health mula December 21 hanggang 4:59 AM ng December 31, 2025. Naitala ang 53 kaso ng acute stroke,
na karamihan ay nasa edad 60 hanggang 69 years old, habang ang acute coronary syndrome o atake sa puso ay nasa 28 ang naitalang kaso. 8 naman ang kaso ng hika na karamihan ay nasa edad 9 na taon pababa. Ayon sa DOH, ang mga naitalang kaso ay mas mataas ng 5% kumpara sa 274 cases sa parehong petsa noong 2024. Ngayong araw lang, 31 na kaso ang nadagdag mula sa surveillance ng DOH. 5 ang naiulat na nasawi kung saan 3 ay dahil sa stroke at ang 2 ay dahil sa atake sa puso. Babala ng DOH, ngayong holiday season, tumataas ang kaso ng mga sakit na may kinalaman sa puso at iba pang non-communicable diseases. Kaya mulit-muli ang paalala ng kagawaran sa publiko na iwasan ang sobrang pagkain, pag-inom ng alak, paninigarilyo at stress, lalo na ngayong pagpapalit ng taon. Panatilihin na normal ang blood pressure, maging physically active at agad na magpakonsulta kapag nakakaramdam na ng paninikip ng dibdib, pamamanhid o panghihina ng anumang bahagi ng katawan. Para sa emergency, maaari din tumawag sa 911 o sa 1555 DOH emergency number. Very important yung signs ng stroke, facial asymmetry, ngiwi ang muka, yung arms niya hindi nagpapantay. When you tell them to straighten their arms, nakababa yung isa. And then slurred speech, yung bulol. And of course, dapat dalhin agad sa emergency department pag merong signs na gano'n, hindi papabukas. Ella, dagdag na paalala rin ng DOH lalo na ngayong magpapalit ng taon para naman sa mga may asma o hika na ugaliin ng pagsusuot ng face mask lalo na mamayang kasagsagan na putukan pagpapalit ng taon upang makaiwas o maprotektahan ang kanilang mga sarili sa toxic na maaaring ilabas nitong mga fireworks at na mga paputok. Gayon din ang paalala sa kinabukasan ng January 1, ang mga street sweeper na kadalasan silang naglilinis itong mga aftermath ng mga paputok na magsuot ng face mask upang maiprotektahan din nila ang kanilang mga sarili sa toxin nitong paputok. Dagdag na paalala rin ng DOH sa mga magulang na kapag naka-experience na kahit na maliit na sugat ay mangyaring magsagawa ng booster tetanus o pagpapaturok nitong tetano upang makaiwas din dito sa posibleng impeksyon na sa sugat na kanilang mararanasan. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Naka-alerto na ang Bureau of Fire Protection sa mga maaring mangyaring sunog kaugnay ng selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, kamusta yung paghahanda ng BFP para sa mga malawakang selebrasyon, ma'am? Yes, Aga, 24/7 ay naka-alerto ang Bureau of Fire Protection sa iba't ibang komunidad sa bansa. Simula nitong holiday season, ngayon ng ilang oras na lang ay magpapalit na ng taon. Mas mahigpit itong pagbabantay na ginagawa ng BFP sa mga posibleng mangyaring sunog kaugnay ng mga malawakang selebrasyong mangyayari mamaya. Katuwang ang local government units, hanay ng mga pulis at Department of Local Interior and Government o DILG, tuloy-tuloy ang nakabantay ang BFP upang masigurong makakaresponde agad sakaling may mga mangyaring sunog sa paligid. Lalo na sa mga residential area kung saan hindi mapipigilan na mayroong magpaputok sa paligid na isa sa mga pangunahing dahilan ng sunog ngayong holiday season. Ayon sa BFP, mas pinahigpit nila ang offline paalala, iwas paputok reminders, kasunod ng 9 na naitalang firecracker-related incident sa iba't ibang bahagi ng bansa simula noong huling linggo ng Nobyembre. Nakahanda naman ang higit 31,000 na mga bumbero sa buong bansa sakaling mayroong mangyaring mga sunog. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ng BFP na hanggat maaari ay wag nang magpaputok. Ngunit kung hindi talaga mapipigilan at itinuturing ng parte ng selebrasyon, ay mag-ingat sa paggamit nito at bumili na lamang sa mga rehistradong nagbebenta. Lumayo ng mga hanggat maaari 50 hakbang mula sa bahay bago magpaputok o di kaya pumunta sa mga designated community fireworks o pyrotechnic display area. Samantala, nagpaalala rin ang BFP na mayroong mga local government unit na total ban ang paputok at pwedeng mahuli at makulong ang mga mahuhuling gagamit nito
mamayang selebrasyon. Mulit-muli rin ang paalala ng BFP na tumawag sa hotline na 911 para sa kung anumang emergency, partikular ay sunog na mangyayari o mamamataan mamaya. Munang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Muling iginiit ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang mahigpit na pagbabawal sa pagpapaputok ng baril ng mga tauhan ng PCG sa pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Ayon sa PCG, ang indiscriminate o celebratory firing ay isang mabigat na paglabag na may katapat na kasong administratibo at kriminal alinsunod sa umiiral ng mga batas at direktiba ng Pangulo at Department of Transportation. Babala ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, ang mga lalabag ay maaaring maharap sa dismissal sa serbisyo, forfeiture ng benepisyo at kasong paglabag sa Republic Act No. 11926. Pinaalalahanan din ang mga commander na mananagot sila sa ilalim ng prinsipyo ng command responsibility at hinihikayat ang publiko na i-report ang anumang insidente upang matiyak ang ligtas at mapayapang pagdiriwang ng pagpasok ng taong 2026. Muling pinapaalalahanan ang mga pasahero ng tren sa bansa na magpapatupad ng mas pinaikling oras ng operasyon ang LRT1, LRT2 at MRT3 ngayong huling araw ng taon. Sa advisory ng Light Rail Manila Corporation, shortened operation ang ipatutupad sa LRT1 kung saan 7 p.m. ang last trip ng tren mula Dr. Santos Station at 7:15 p.m. naman ang mula sa Fernando Po Jr. Station. Para sa LRT2, aalis ang huling tren sa Antipolo Station ng alas 7 ng gabi hanggang 7:30 p.m. naman ang mula sa Recto Station. Samantala, ang huling biyahe ng tren sa MRT3 mula North Avenue Station ay 7:45 ng gabi at 8:23 p.m. naman ang last trip mula Taft Avenue Station. Muling nagpaalala ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga sasakay sa barko na ipinagbabawal ang pagdadala o paggamit ng mga paputok sa loob ng mga pantalan. Ito ay upang maiwasan ang aberya at matiyak ang kaligtasan ng iba pang mga pasahero. Posibleng magkaroon ng aberya ang mga pasaherong magdadala at gagamit ng mga paputok sa mga pantalan. Naghanda na ang pamunuan ng Rizal Park sa Maynila para sa inaasahang dagsa ng tao ngayong araw. Bukod sa existing deployment, humiling pa ang lungsod ng karagdagang pwersa upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Mula sa Manila, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung mga security measures, yung mga pag-iingat na ipinatutupad dyan sa Rizal Park, Luneta ngayong araw? Aga-ayon sa pamunuan ng Rizal Park Luneta, mayroong mga roving security personnel na nag-iikot para matiyak o masiguro yung seguridad at kaayusan dito sa lugar. At bukod dito, dahil sa inaasahang pagdagsa o pagdami ng mga taong magtutungo dito sa nasabing parke, ay mayroon ding mga tourist police, marines at iba pang uniform personnel na i-deploy dito sa pamosong pasyalan sa lungsod ng Maynila. Kapag ganitong holiday season, inaasahan ng pamunuan ng Rizal Park Luneta ang daang libong park-goers. Kaya bukod sa nakadeploy ng mga security personnel, ay mahigpit o ginawa nilang mandatory ang pag-iinspeksyon sa mga bag at gamit na dala ng mga namamasyal. Ayon kay Beo Bensurto, ang Park Operations Superintendent ng lugar, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng alkohol o yung mga nakalalasing na inumin, matutulis na bagay, maging ang sigarilyo dahil non-smoking ang nasabing parke. Sa mga park goers po natin, para di po tayo magkaroon ng problema sa pagpunta dito sa Luneta, mag-follow lang po tayo ng security protocols po natin. And bawal po magdala ng mga alcoholic drinks, ng mga matutulis na bagay. And yung sa mga anak po natin, bantayan po natin maigi. Pero rest assured po na yung park po natin is secured po. And wala pa naman po tayong record ng violation sa park
So hopefully magtuloy-tuloy hanggang New Year's Eve po. Samantala, magkakaroon ng concert mamayang alas 8 ng gabi rito sa lugar, tampok ang iba't ibang performing artists para sa pagpasok ng taong 2026. Aga mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, kung mapapansin ay maluwag pa o hindi pa ganoon karami yung tao dito sa Rizal Park, Luneta dahil ayon sa pamunuan ng nasabing parke, inaasahan nila yung pagdating o pagdagsa ng mga tao mamayang hapon hanggang mamayang gabi doon sa pagpapalit ng taon o pagdating o pagpasok ng 2026. At kung mapapansin dito sa aking likuran ay yung fountain dito sa nasabing parke na bubuksan o sisimulan yung dancing fountain show mamayang alas 6 ng gabi. At ayan, yung mga babantayan natin o antabayan na natin hanggang mamayang hapon hanggang mamayang gabi. Ayan muna update mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Aga. Jed, yung mga kababayan natin na gustong mag-overnight dyan, bawal na ba yung mag-overnight sa Luneta? Yes, Aga, dahil ayon sa pamunuan ng Rizal Park, Luneta, bukas yung parke hanggang mamayang alas 12 lang ng gabi. Ibig sabihin hanggang pagkatapos nung pagpapalit ng taon or pagpasok ng 2026 ay sisimulan ng palabasin or pauwiin na yung mga tao dahil yung operating hours nila ngayong huling araw ng taon hanggang mamayang madaling araw ay hanggang 12 midnight lang, Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. 4 sa 10 Pilipino ang nagpakita ng positibong pananaw sa magiging kalagayan ng kanilang buhay pagsapit ng taong 2026. Ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, 44% ng mga Filipino adult na sinurvey ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa loob ng susunod na 12 buwan. Lumabas din sa survey na 38% ang naniniwalang mananatiling pareho ang kanilang kalagayan habang 8% naman ang nagsabing posibleng lumala ito. Dahil dito, naitala ang net personal optimism na positive 36 na ikinategorya ng SWS bilang very high, halos kapantay ng plus 35 na naitala noong Setyembre. Isinagawa ang survey noong November 24 hanggang 30, 2025 sa 1,200 respondents sa buong bansa. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Isang guro sa Sorsogon na katatapos lamang sa kanyang operasyon ang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue. Hiling niya, agad namang tinugunan ng grupo. Narito ang report ni Resty Gosmo. Actually, nung pa kami, December 24, pwede na kaming lumabas. Kaya lang, holiday baga. So, wala kami makukuha na ambulance. Nagbaka sakali. Sabi ko, available ba ang rescue sa Sorsogon? Inasistihan ng UNTV News and Rescue na makauwi ang isang 55 anyos na guro matapos itong ma-discharge mula sa Chacon General Hospital sa Sorsogon City noong December 29. Pangatlong operasyon na ni Jeneline Bananea sa kanyang binti dulot ng pagka-aksidente sa motorsiklo nitong nakaraang Nobyembre lamang. Ay, may line ba dyan pakulod sa ulo? Sa ulo. Suso ko lang dito sa... Okay na po. Habang nasa biyahe, patuloy ang ginagawang pagmonitor ng team sa vital sign ng pasyente. Naging maingat ang grupo sa pag-asiste sa pasyente dahil sa maselang operasyon na pinagdaanan nito. Makalipas ang isang oras ay dumating na sila sa lugar kung saan nakatira ang guro sa San Agustin sa bayan ng Erosin. Halos 10 minutong buhat-buhat ng responder ang pasyente sakay ng backboard upang maihatid sa kanilang bahay bukod sa masikip at malumot na hagdanan papunta doon. Hop. Oh, hagdan kita. Unahin na, sa pinakauna ako. Sige. Parang hindi ko makakasabay. Sige lang. Dahan-dahan. Lumutan ng hagdan. Madulas ang hagdan. Sige.
Sige pa. Okay. Sige pa. Sige pa, mahaba konti. Dahan-dahan. Sige, baba. Ligtas namang naihatid ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente sa kanilang tahanan. Sige, hilahin yung brad aga. Nakapal. Palsa. Dito. Alam yung paha. Sige, sige. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Pata. Persa. Pata. Yata. Yun. Okay na ba? Sige, sige. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Resti Gosmo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang oras bago ang pagpapalit ng taon ay may mga last-minute shopper pa rin na umahabol para makapamili ng prutas sa Divisoria. Mas bumaba naman ang presyo ng mga prutas ngayong araw. Mula sa Divisoria sa Maynila, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, makapal pa ba ang volume ng mga mamimili dyan at magkano naman ang presyo ng mga ibinibentang prutas dyan? Magandang tanghali, Ella. Ayon na sa mga nagtitinda dito sa Divisoria ay dagsa pa rin ang ilang mga mamimili dito ngayong araw. Pero kumpara sa naranasan nila kahapon ay mas kakaunti ito dahil maging yung mga sasakyan ay nahirapan ng makadaan. Halos nakakaubos sa daan ng kaya naman, para mabilis itong maubos, bagsak presyo na rin sila ng makauwi ngayong araw. Kaya naman, para mabilis itong maubos, Alright, balikan po natin ang pag-ulat niya ni Benedict Samson maya-maya lamang po. Sinira na ng National Capital Region Police Office ang ilan sa kanilang mga nakumpiskang mga iligal na paputok at pyrotechnics. Nais ng NCRPO na matiyak na hindi na ito makapipinsala pa at matupad ang layuning maging ligtas ang pagsalubong sa pagpapalit ng taon. Para sa kumpletong detalye, may live report si Ryan Lacanlale. Ryan, gaano karami yung mga sinirang paputok at saan-saan ito nakumpiska ng NCRPO? Aga, kakaunti lamang yung mga sinira kanina, maliit na bahagi lamang ito, pero ito yung mga malalakas na paputok at umabot na sa 1.4 million pesos na halaga ng paputok at pyrotechnics ang nakumpiska ng mga pulis sa Kalakhang, Maynila. Kanina, ilan sa nakumpiska ang sinira sa Camp Bagong Diwa sa Taguig na pinangunahan ni Police Major General Anthony Abirin, Regional Director ng National Capital Region Police Office. Kabilang sa mga winasak at pinasabog ay Goodbye Philippines na katulad ng sumabog sa Maynila kung saan may isang batang nasawi. Ayon kay General Abirin, maliit na bahagi lamang ang sinira kanina. Sa January 7 pa sisirain ang lahat ng iba pang mga iligal na paputok na kanilang nakumpiska. Ang delikado po yun kasi nakita nyo naman parang mas malakas pa sa pagsabog ng isang granada yung tunog kanina at saka yung blowback noon isa talagang napakalakas. Meaning pag sumabog yan at katabi mo, ang posibilidad niyan is if ever man wala kang makita dito sa outside ng katawan mo ay yung mga lamang loob mo pwedeng may madamage or masira or maglanglangan. Layunin ng ginawang pagsira ay upang hindi na magamit ang mga nakumpiskang paputok at paalala na rin sa ating mga kababayan kung ano ang maaari nilang kahinatnan kapag gumamit ng mga ganito. Dahil ang mga paputok na ito ay nakakapinsala sa katawan, maaaring ikamatay at ipinagbabawal ng batas. Sa tala ng NCRPO, isa na ang nasawi, 27 ang sugatan na biktima ng paputok sa Metro Manila ngayong holiday season.
May 11 individual ang naaresto at kinasuhan dahil sa mga iligal na paputok. Sa Metro o Manila Police District at Southern Police District ang pinakamaraming naitalang nakumpiskang iligal na mga paputok. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakapagtala na ng 15 nasugatan dahil sa paputok ang isang pampublikong ospital sa lungsod na Maynila. Ito ay bago pa sumapit ang mismong pagkapalit ng taon. Mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, may mga menor de edad ba na biktima ng paputok dyan sa JRRMMC? Mga menor de edad o below 18 years old na mga pasyente ang karamihan sa mga biktima ng paggamit ng paputok na dinadala dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC sa lungsod ng Maynila. Hindi pa man nagpapalitang taon, nagsimula ng makapagtala ng firecracker-related injuries o mga nasugatan dahil sa paputok dito sa JRRMMC. Dinala ang unang pasyente dito sa ospital noong December 23 habang pinakamarami ang naitala noong December 25. Batay sa datos ng JRRMMC, as of 10:45 a.m. ngayong araw ay 15 na ang naitala, kung saan 9 ang menor de edad at 6 ang adult o matatanda na may edad 18 pataas. Nagtamo ang mga ito ng blast o burn o mga paso mula sa pagsabog ng paputok at wala namang amputation o pagkaputol ng bahagi ng katawan. Paggamit ng 5-star o triangulo ang pinakadahilan ng pagkasugat ng mga pasyente dito, kasunod ang King Kong, Plapla, unknown o hindi pa nalalamang paputok, bawang, Quitis at Bin Laden. Ayon kay Dr. Cynthia Verzosa, chairperson ng Emergency Service Complex ng JRRMMC, karamihan rin sa mga biktima ng paputok ay mga passive participant. Ito yung mga individual na hindi gumagamit ng paputok ngunit nasugatan pa rin gaya ng mga napapadaan sa mga sumasabog na paputok. Mula po noong December 21 hanggang sa ngayong araw na to, nakatala na po kami ng 15 cases po ng firework-related injuries po. Most of them naman blast injuries, sabihin na sabugan po, so suffering maybe some burns po on their body, on certain body parts, pero karamihan po naman napauwi naman po. Sa kabila nito, tiniyak ng mga kawani ng JRRMMC na handa ang kanilang pasilidad para sa inaasahang mas marami pang pasyente ng paggamit ng paputok na dadalhin sa ospital. Marami po kami mga doktor, as you can see here. Marami na po ang aming doktor na nakastation dito sa aming firework-related injury treatment area po. Marami rin pong doktor po na nandun sa loob po na aming emergency room po who are ready to attend to these patients. Itong JRMC, isa yata to sa pangunahing mga ospital na nakakatanggap ng maraming cases ng napuputukan every year. Paalala na lang ng mga medical personnel ng JRRMMC sa publiko ay iwasan ang paggamit ng paputok upang maiwasan rin ang posibilidad na masugatan. At kung hindi ito maiiwasan ay agad na hugasan ng tubig ang affected parts at hanggat maaari ay dalhin din sa mga emergency rooms ng mga kaukulang ospital upang malapatan ng tamang lunas. Yan ang latest dito sa JRRMMC sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Pinaalalahanan ng Quezon City Government ang mga residente nito na ipinagbabawal ang paggamit ng paputok at fireworks display sa mga pribadong tahanan.
Ayon sa city government, tanging sa mga pampublikong lugar lamang maaaring magsagawa ng fireworks display at kailangan ng kaukulang permit at clearance mula sa Department of Public Order and Safety at Bureau of Fire Protection. Pinapayagan lang ang bentahan ng paputok sa mga negosyong may special permit at sa outdoor areas. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbili at paggamit ng paputok ng mga minor de edad. Babala ng lungsod, ang lalabag sa ordinansa ay maaring pagmultahin ng hanggang 3,000 pesos at makulong ng hanggang 6 na buwan. Inilabas ng Police Regional Office 3 ang listahan ng mga otorisadong community firecracker selling zones at fireworks display area sa Central Luzon. Aabot sa 196 na firecracker zones at 153 fireworks display zones ang itinakda sa mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, kabilang ang Angeles City. Hinikayat ng mga opisyal ng pulisya ang publiko na sumunod sa mga patakaran sa kaligtasan at agad i-report ang anumang paglabag. Nagbabala naman ang Pro3 laban sa paggamit at bentahan ng iligal na paputok at nananawagan na mas ligtas at responsableng pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Ipinresenta ng Philippine National Police Regional Office 5 sa publiko ang mga nakumpiskang mga paputok at mga improvised devices sa rehiyon. Ang pagsira ng mga paputok ay upang hindi na mapakinabangan pa at makaaksidente sa gagamit. Tinatayang nasa higit 100,000 piso ang halaga ng mga nasabing paputok. Para sa detalye ng balita, may report si Ryan sa Latandol Live. Ryan, marami na bang nahuli ang PNP sa mga lumalabag sa paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok dyan sa Bicol? Yes, Aga, ayon sa Philippine National Police Regional Office 5, meron na silang naitala na isa lamang na nahuli o arestado na individual. Ito ay naitala dito sa Albay Provincial Police Office. Yung ibang mga probinsya ay 0 ang naitalang arestado sa iba't ibang mga provincial office. Pinangunahan ng Philippine National Police kasama ang Bureau of Fire Protection Region 5 ang pagpresenta ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na paputok at mga improvised device sa buong rehiyon. Sinira ng mga autoridad ang mga nasabing paputok upang hindi na ito magamit at mapakinabangan pa at sipulo ng pagpapatibay ng implementasyon ng batas laban sa ipinagbabawal na paputok. Ayon sa datos ng PNP Region 5, mula December 16 to 30, 2025, nakahuli ang PNP ng total na 810 assorted na illegal na paputok sa buong rehiyon ng Bicol. Kinabibilangan ito ng 65 pieces ng Piccolo, isang pop-up, 56 5-star, 1 giant bawang at 514 piraso ng boga at may 147 na mga improvised na paputok pa na nasamsam ng mga kapulisan. Sa taya, umabot sa 104,755 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang paputok sa Region 5. Samantala, sa pinakabagong ulat ng Department of Health Bicol, umabot na sa 14 ang mga fireworks-related injury sa buong Bicol Region as of December 30, 2025. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan sa Latandol. Muling nagbabala ang Davao City Police Office sa mga mahuhuling magbebenta at gagamit ng paputok sa lungsod sa pagpapalit ng taon. Nananatili kasi ang pagpapatupad ng firecracker ban sa Davao City para sa mas ligtas at mapayapang selebrasyon. May report si Gladys Toabi live mula sa Davao City. Gladys, may nahuli na bang lumabag sa firecracker ban sa Davao City? Ella, isang lalaki ang nahuli ng Davao City Police Office dahil sa iligal na pagbibenta ng paputok sa bahagi ng Turil Public Market noong December 29. Sa isinagawang bypass operation ng mga pulis, kabilang sa mga nakuhang paputok ay Piccolo, 3-star at Sparkler. Sa
Sa ngayon ay inihahanda na ng mga otoridad ang kasong paglabag sa Firecracker Ban Ordinance laban sa 27 taong gulang na lalaki. Higit 20 taon nang ipinatutupad sa Davao City ang Firecracker Ban. Kaya hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin ng lungsod ang zero firecracker injuries sa pagdiriwang ng holiday season at pagpapalit ng taon. Kamakailan lang ay niliraw rin ng DCPO na hindi paputok ang dahilan kung bakit nasugatan sa kamay ang isang batang lalaki sa Turil, kundi ito ay dahil sa isang plastic bottle na nilagyan ng alkohol na sinindihan ng bata. Ella, mahigpit na babala ng DCPO sa mga residente at bibisita sa Davao City, hindi sila magdadalawang isip na hulihin at panagutin sa batas ang sinumang lalabag. Bukod sa bawal na pagbibenta, paggamit at pamimigay ng mga paputok, nagbabala rin ang mga otoridad hinggil sa indiscriminate firing, pulisman o sibilyan ang sangkot. Haharap ang sinuman sa criminal charges, pagkabilanggo at maaari ring pagmultahin. Ella, dito sa Davao City Overland Transport Terminal, unti-unti ang pagdating ng mga pasahero. Mangilan-ngilan na lamang ang makikita natin dahil bulto ng mga pasahero ay dumating kahapon o kahapon ng gabi at kaninang madaling araw. Ang mga pasahero ngayon ay humahabol na lamang upang makauwi at syempre makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagsalubong ng bagong taon. Ella, yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Gladys Toabi. Ilang oras bago ang pagpapalit ng taon ay may mga last-minute shopper pa rin na humahabol para makapamili ng prutas sa Divisoria. Mas bumaba naman ang presyo ng mga prutas ngayong araw. Mula sa Divisoria sa Maynila, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, makapal ba yung volume ng mga mamimili dyan at magkano naman yung presyo ng mga ibinibentang prutas dyan? Magandang tanghali, Aga. Ayon nga sa ilang mga nagtitinda dito sa Divisoria ay may ilang mga mamimili pa rin ang dumadagsa ngayong araw. Pero kumpara sa naranasan nila kahapon ay mas kaunti ito. Ay naging pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Alos sa kakaubusan na ng kanilang prutas, ang ilang nagtitinda dito sa Divisoria. Kaya naman para mabilis itong maubos, bagsak presyo na rin sila para maagang makauwi ngayong araw. Ang presyo naman po medyo bumaba na. Hindi ka mukha kahapon. Talagang kalahati na lang presyo. Tsaka konti na lang yung bibili talaga. Yung mga taga rito na lang. Ang melon na dating 55 to 60 pesos per kilo, ngayon ay mabibili na lang ng 20 pesos kada kilo. Yung honey sugar melon na dating 70 to 75 pesos per kilo, ngayon ay 40 pesos per kilo na lang. Sa halagang 50 pesos, maaari ka na makapag-take home ng 1 kilong dalandan na dating 60 pesos. Sa mga nagbabalak naman kumain ng famous na ubas sa ilalim ng mesa, ang dating 150 pesos per kilo ngayon ay 120 pesos na lang. Habang ang seedless grape naman ay na dating 220 pesos ay nasa 200 pesos per kilo na lang. Isa pa sa hindi mawawala kapag may handaan ang chiko na dating 120 pesos, ngayon ay 100 pesos na lang ang kada kilo. Ang mangga na pangunahing sangkap ng famous Graham o famous mango Graham na dating 200 pesos, ngayon ay 180 pesos per kilo na lang. Ang longgan na dating 250 pesos, ngayon ay 200 pesos na lang ang kada kilo. Wala namang naging pagbabago sa presyo ng saging na 60 pesos. Habang ang kiat-kiat na dating 75 pesos ay nasa 80 pesos na ang kada kilo. Samantala, ang mga prutas na nabibili kada piraso tulad ng pakwan na mabibili na lang ng 50 pesos ang maliit at 100 piso ang malaki. Ang orange, peras at lemon ay mabibili ng 20 pesos ang kada piraso. Wala namang naging pagbabago sa presyo ng mansanas at kiwi na mabibili ng 100 piso ang 3 piraso. Ang mga mamimili tulad nila Tatay Guillermo 5 at ay piniling mamili ngayong araw upang hindi maipit
sa bulto ng mga mamimili kahapon. Pang mamaya wala na mabibili dito. Ngayon nga, kakaubusan na. Mura nga 4, 100. Malaking bagay naman para kay Nanay Jessica Salientes ang natipid dahil sa bumabang presyo ng prutas. Malaking tulong po yun kasi kung yung nakipagsabayan ka kahapon, yung bentahan nila ay mahal. Ngayon talagang pinapaubos nila, binabaan nila yung presyo. Kaya malaking tulong sa akin sa budget ko. Aga para naman sa mga hahabol pang mamimili ay pinapayuhan na magbaon ng mahabang pasensya dahil nga sa medyo makapal pa rin naman ang dumadagsang mamimili dito. Pero hindi nga yan tulad ng mga nakarang araw na pahirapan yung mga sasakyan. At kanina may mga napansin din tayong mga nag-iikot na tauhan ng Philippine National Police para masiguro yung kaligtasan at seguridad dito sa Divisoria. At yan muna ang ating update mula rito sa Divisoria. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Mayroong 18 regular holidays at special non-working days sa taong 2026. Kaya alamin ang isang sulit na paraan upang makapagpalipas ng bakanteng oras kapag holiday sa papasok na taon. Narito ang report ni Rosalie Coz. Kaya very important na we stay sa nature, no? Kung kaya, spend time with nature, relax. Ang tawag namin doon is stop and smell the roses, meaning pause lang, pause for a while. Matatapos na ang December 2025 holiday break, pero naiisip nyo na ba kung papaano gugugulin ang bakanteng oras sa 2026 kasama ang pamilya at iba pang mahal sa buhay? Batay sa Proclamation No. 1006 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mayroong 10 regular holidays sa taong 2026. Bukod pa yan sa 8 special non-working days. Ayon kay Philippine Psychiatric Association President Dr. Joan May Perez Rifarael, isa sa mainam na paraan para gugulin ang holiday break ay ang spending time in nature o paglabas at pag-e-enjoy sa kalikasan, gaya ng pamamasyal sa mga lugar na maraming halaman at likas na kapaligiran, tulad ng mga parke, hardin, kagubatan, bukirin, tabing dagat o tabing ilog at iba pa. Ang nature kasi, it's a place where someone can relax, pwede kang to be with your own thoughts. Kasi pag nature, we are surrounded by mga greenery, na yung mga trees, plants, and somehow nakaka-boost ito. Dagdag pa nito, nakaka-relax sa mga mata ang luntiang kapaligiran. Ito ay lalo na't halos araw-araw ay expose ang marami sa digital devices. So pag nasa surrounded tayo by anything green and nature, fresh ang mga yung hangin, it can help us feel relaxed, mas kalmado. So pag mas tayo ay kalmado, bumabagsak ang ating stress hormone called cortisol. Bumabagsak siya and nagbo-boost pa, lalo na pag tayo ay naglalakad-lakad, nag-walking, nagbo-boost also ng endorphins, which are the happy hormones which makes us feel good. Bukod pa rito, makabubuti rin sa kalusugan ang sunlight o sikat ng araw sa early morning o kaya naman ay late afternoon. Sunlight also is a good parang precursor or source, quote-unquote, ng serotonin, which is also good para sa ating mood. These are mood-boosting hormones, itong dalawa. Si Rhoda May, dinadala ang mga anak sa People's Park sa Valenzuela City kapag holiday para makapag-bonding. Anya, sa parke, nakapaglalaro rin ang mga bata. Mas maganda po dito kasi presko tsaka maraming puno, malawak ang lugar, malapit sa amin. Pag holiday po, kasi mga bata, laging gadgets nakatutok, kaya at least yung gadgets, dito na lang sila maglalaro. Mas healthy. Ano naman ang maaaring gawin kung hindi kasya ang budget para makapamasyal sa magagandang tanawin sa labas ng Pilipinas o kahit sa mga itinuturing na tourist attractions ng bansa? May paraan pa rin ba para makapaglaan ng oras sa kalikasan?
we can always be creative. So dito papasok no maaring sa ating tahanan. Kung meron tayong space na pwedeng may garden, doon tayo. Gardening is nice. That's form of nature also. Of course, aside sa plants, pets also. No? Kasama ang pets also, lalo na kung tayo ay mag-isa. Kung meron tayong mga inaalagaan na plants, pets, it gives more meaning and purpose kung bakit tayo nabubuhay. Hindi kailangang gumastos para masulit ang maiksing bakasyon kasama ang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kalikasan, maaaring makapagmuni-muni at makapagpahingang saglit para maging handa sa muling pagsabak sa sari-saring hamon ng buhay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang posibilidad na magbunga ng ethics complaint laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste ang umano'y iligal na pagkuha ng Cabral files o mga record mula kay dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Congressman Ridon, dapat mapapanagot at mausisa si Representative Libiste kung papaano nito nakuha, kinopya at ipinamahagi ang files at kung tunay bang binigyan ito ng otoridad ni DPWH Secretary Vince Dizon para makakuha ng kopya ng mga naturang dokumento. Giit naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, dapat handa si Representative Libiste na pangatawanan ang mga binitawang pahayag kaugnay ng tinatawag na Cabral files. Si Secretary Dizon na po mismo yung nagsabi, twice or thrice flatly denying giving any authority to Congressman Libiste. So, I think malaking usapin ho yun. Ibig sabihin, in as much as malaking usapin ho sa atin yung nilalaman ng Cabral files, we will get to that irrespective of Congressman Libiste. Kasi hindi lang naman ho siya may hawak ng mga files po na ito. Mahalaga din po sa Kamara yung pong pamamaraan kung paano po nakuha ito pong mga files na ito. Kasi tingin ko hindi ho dapat ginagawa ng House member kung totoo po yung sinabi ng DPWH, yung ganyan pong forma ng pagkuha po ng mga files at yung pagsasalita na mayroong otoridad na kumuha ng mga dokumento when in fact, wala naman pala. Well, I guess it's up to the relevant bodies to file a complaint kung may basis. No? Wala akong comment, wala akong information dun sa kung paano na-obtain ni Congressman Libiste yung files. May mga nagsasabi unlawful daw yung means. So, hayaan silang magsampa ng kaso kung tingin nila warranted. As to yung truthfulness ng statements, well, dapat handa si Congressman Libiste na pangatawanan yung mga public statements niya. Mga kasangbahay, manood at tumutok sa UNTV News and Rescue para sa live update sa pagpapalit ng taon. Real-time namin ihahatid ang mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Dito lang yan sa Repaso 2025 ang UNTV News and Rescue coverage. Simula alas 6 ng gabi sa nag-iisang Public Service Channel 37. Live nyo rin itong mapapanood sa aming mga social media platforms gaya ng Facebook, YouTube at TikTok. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 11, na nagsasabi, Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.